Magandang gabi po sa inyong lahat mga kamatyas. Katatapos lang ng mainit-init pang tiebreaker match between Super Grandmaster and former World Chess Championship challenger Yann Pobedeschi. Ang kalaban niya ay ang pambato ng India na si Super Grandmaster Guradi Santos Vidit. Umabot sila sa second tiebreaker na ang time control ay 10 minutes plus 10 seconds increment dahil ang kanilang first tiebreaker ay parehong tabla. Game number 1, white dito si Nepo, at bago tayo magsimula, umihingi po ako ng paumanhin sa mga nanood sa ating live streaming. Biglang nawalan tayo, nag-shutdown ng internet, pero mabilis naman pong bumalik. Yun nga lang, hindi na inabot. Tapos na kagad ang second tiebreaker. Pero babawi na lang ako dito, analyze natin. White dito si Nepo, ang ginawa nag C4, English opening, nag Knight F6 si Vijit, Knight F3, E6, G3, D5, Bishop G2. Approaching Catalan kung nag-D4 ang puti. Hindi nag-D4, nag-Bishop G2. Inunahan ni Bijit ng control sa D4. Inukupahan kaagad, pero syempre tempo pa rin yan. Dalawang beses ginalaw Castling, Knight C6, D3, Bishop C5. Ayan, abang sa E3 break. Talagang patibay sa D4, Knight BD2, Castling, Knight B3, Bishop E7, E3, bookline pa rin, kinakapture talaga yan. Bishop takes, Knight G4, istorbo sa bishop, kakapturein talaga yan. Umiwas, hamon sa bishop, kinapture, Knight takes C5, nag B6, Knight D2. Yan ang bagong luto. Dahil sa mga nagdaang laban, sumisimple lang ng balik Knight B3. Pangalawa, Knight H4. Ayun, para may counter sa Knight, ganun din sa Knight G4. Pero ngayon palang naganap sa masterschess.com database ang Knight D2. Ayun, ganun pa rin Dalawa threat. Knight GE5, umiwas para depensahan din. At nag-Knight B3, Bishop B7. Ayan, dito baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture ang pawn sa D3? Ito kasing Knight, ang ipangka-capture, obvious yan, di pwede, bitin ng Knight di ba? Paano naman kung Queen? Yan ang tanong. Pag kumapture dyan, mag-F4. Aatakihin ang Knight na dumidepensa sa isa pang Knight. Mamimili kung ano yung pababagsakin. Talo na. Bagsak ang isang pyesa Okay, kaya nag-Bishop B7 muna si Bijit at nag-D4. Good move ang ginawa ni Nepo. Knight G6, Rook E1, di pa makagalaw ang Knight kasi nakapin Nag-A5, ayun, mag-A4 na, papaalisin na ang suporta ng D4. Knight F3, dinagdagan ng suporta. A4, Knight C1, A3, dumire-diretso at dito nag-B3 talaga para solid ang pawn structure. Kasi mga kamatyas, kung kakapturein ng pawn na yan, magro-Rook takes A3 at ang problema dyan na pangmatagalan, yung weak A pawn ng puti. Baka bumagsak yan, mapilahan yan mamaya. Kaya dito, nagbi-B3 lang talaga at nag-Queen D6. Bad move by Vijit. Dapat daw ang tira ay Queen F6. Ayun, para may pressure tapos susundan ng tore hanggang sa mapabagsak ang pawn sa D4. Pero, nag-Queen D6, Knight D3. Ayun, nakipagsabayan naman ng bad move din si Nepo. Dapat daw tira, Knight E2 para sapat talaga ang suporta ng D4. Diyan pala dapat. Pero, nag-Knight D3 nga, medyo binigyan ng palaisipan dito si Vijit na, yung D4 lilipad Ano kaya meron dyan? Pinag-isipan ni Vijit, kinapture nga at yan talaga ang good move. Hindi lahat ng sacrifice sound. Kung minsan, mali na dapat capturing nga. Knight takes D4, exchange, Knight takes E6, nakipagsabayan. Kasi kung kakapturin lang po ng simple ang bishop, kakapturin lang din ang knight, nakapingas ng pawn ang black dito, lalabas, one pawn up, klaro. Kaya ginawa ni Nepo, bumawi sa E6, F takes E6, King takes G2, Rook A D8, good move, threat sa knight, Rook E3 depensa at nag-Knight E7. Ayun, para ipipihit, papunta naman sa F5, i-threat ang tore, nag-Queen G4, another bad move by Nepo. Bumi na ang resistensya ni Nepo dito Dapat daw tira, Queen E2 lang. Kung magna-Knight F5, Rook F3.
Kasi kung magda knight d4 na mukhang double, ka-capture muna doon, check pa sabay queen e4. 'Di ba? Hindi pa maliwanag na winning for black. Pero nag queen g4, knight f5, brand X mga kamatyas. Dapat daw ang tira ay queen c6 check, king g1, saka magna knight f5, rook f3, and rook d4, queen h5, g6. Yan ang, windang ang puti dito. Pero, ang ginawa, nag-knight f5 kaagad Rook f3, queen c6, good move. Ayan, threatening, rook takes knight. Knight e5, tineret ang queen. Queen a8, maintain ang pin sa king. King g1, umiwas na. Rook d4. Mukhang malakas ang dating pero bad move daw. Mas mainam ang rook to d2, control the second rank. Ayan, para mamaya pwedeng pumatong dyan. Balik tayo sa rook d4, rook f4 sinangga. Saka pa lang na-realize dito ni Vijit, uy, rook d2 maganda. Knight f3, yun nga lang, may knight f3 na pang paalis. Rook b2, knight g5, tineret ang pawn sa e6. Queen c6, depensa. Rook e1, dinagdagan ng weight ang pressure sa e6. Nag-rook f6, depensa. Queen d1, ayun, para susundot ng mga check-check. Nag-h6, paalis lang sa knight. Knight e4. Bad move by Nepo, tineret ang tore. Dapat daw dito, diretso na queen d8 check. Pag nag-rook f8, pinapakapture na. Yan pala dapat. Take sabay knight takes e6 check na. Pag king g8, then rook takes f5. And according to computer engine, equal ang evaluation. Yun nga lang nakakatakot. Tipong may rook takes a2, rook f8 check, king h7, tapos rook c8. Pipitasin yon, then pitas yon. Equal ang evaluation? Parang nakakatakot, no? Parang may paspon pa black dyan, O yan. Explore nyo na lang mga kamatyas. Kung may time po kayo, pwede nyo i-post sa engine. Pero yan ay garantisadong equal. Balik tayo. Pero ang ginawa, nag-knight e4. Si Nepo, rook f8, brand X din ang binili. Dapat daw ang tira, rook f7, branded move. Iyon. Pero, rook f8 G4, paalis sa knight. Knight d6. Capture. Knight takes d6, umulan ng bad move sa mga ginawa ni Nepo. Napagod na yata talaga si Nepo Queen f3 check. King e7, Queen c3 para may mga kalikalikot. King f7, Queen f3, King f7. King e7, sorry, Queen c3, threat ulit, King f7, Queen f3. Nagbago isip ni Vijit, nag-King g8. Meron namang ibang option Good move. At ito ang panganib dyan pag bumagsak yung pawn sa a2. Rook d1, threat sa queen. Queen f8, queen to queen. Queen e3, nag-rook takes a2. Losing na si Nepo. Nag-g5, queen f5. Ayun, may mga sundot na ganun. Kuha tore, good move. Rook d8 checking, h7. G takes h6. Yun lang, may rook a1 check, king g2. Queen g4 check, queen g3. Sinimplihan na lang ang buhay. At king takes h6, ang pinaka-vital na usapan dyan, ang dangerous a-pass po ng black. Nag-rook a8, e5, b4, a2, c5, b5. King f3, king g5, rook a7, ambang kakapturin pero hindi makakapture yan kasi aalis ang tore. E4 check, good move. Para pag kinapture, may rook e1, tempo check, then a1 queen. Bagsak ang tore na yan. Persadong umuwi, king g2 magtago, king f6, g4, g5, c6, at nag-king e6. Yan ang mabigat dito sa position na ito. Sugswang ang king, di makaangat. Kasi laging chechekin, then isang tira na lang kasi magkukuy na. King h2, king d5, nag-rook a6, pero dito po ay hindi na pinatira si Vijit, nag-resign na si Nepo sa second rapid tiebreaker game number 1. Ibig sabihin, ang game number 2 must win na si Nepo. Tingnan natin ang game number 2. White dito si Vijit, binaligtad ko na lang po ang board kasi nakaporma na yung mga pictures natin.
Nag D4, tabla lang kailangan ni Bijit. Nag F5, Dutch defense ang ginamit. Bishop G5, interesting rapid variation by Bijit. H6, hinabol. Hinabol talaga, kulong. Knight F6. Dito kasi may trap na tipong kulong ang bishop pero pag nag E3, aroy. Mapapasubo ang pawn, may matchas kasi sa H5. Okay? Winning kagad for white. Mangyari, pag nag-knight F6, kakapturin lang ng simple yung pawn. Okay? Kaya dito, nag-knight F6 muna, E3, D6, knight C3, C6, H4, basag, rook G8, kinapture, takes, bishop C4, kala ko kasi nobility na eh. Wala pa sa nobility ha. Bishop C4, tiniret ang tore, D5, binarhan, bishop D3, ayun, dito, pag D5, yan ang lumalabas na novelty. Okay? Kasi hinahanap natin yung new move eh. Kasi sa mga nagdaang laban ayon sa record, E6 at may tumira na rin ng Rook G7, simpleng iwas. Yan, pero ngayon pa lang, naganap ang D5, Bishop D3, Queen B6, tiniret ang pawn sa B2, A3, may trap, nag-Bishop E6. Ayan, dito mga kamatyas ha, lagi nating titingnang mabuti. Uy, libre, pero isiping mabuti, yan ba ay capture na lalamang tayo or trap na pasubo ng kalaban? Pag kinapture yan, aroy, Knight A4, long lights, kulong ang queen. Walang pupuntahan. Okay? Balik tayo. Kaya dito, nag-develop na lang si Nepo, tapos isusunod yung knight. Knight GE2, Knight BD7, nag-B4. Bad move by Bijit. Dapat daw ang tira, F3 lamang para control sa E4 square. Okay? Nag-B4, Bishop G7, hindi rin nakita ni Nepo ang very strong Knight E4. Kaya nire-recommend niya sa puti na kailangang mag-F3 na. May Knight E4 pero hindi napansin niya, no? Nag-Bishop G7, F3, ayun, naihabol na ni Bijit ang F3. Important control sa E4 square. At nag-King F7, Knight A4, threat sa Queen, Queen D8, C3, good move para solid ang pawn structure, nag-B6 para wala ring Knight C5, Queen C2, Rook H8, ayan. Hamon, umiwas. Kasi kung papayag, makokontrol kagad ng black ang H-file. Ayan, hindi type ni Bijit yan, kaya nag-Rook F1 muna. A5, basag sa B4. B5, good move. C takes B5, Bishop takes B5, Knight H5, Bishop H2, iwas. Bishop F6, Rook B1. Bad move. Dapat daw ang tira, castling, queen side na. Yun nga lang, medyo nakakailang tipong may paparating na Rook C8, mape-pressure. O, kaya dito nag-Rook B1. Nag-decide na talaga si Bijit na sa gitna lang ako, hindi ako magkakasling. Nag-Rook A7, bad move din. Dapat daw tira ni Nepo ay Knight G7. Oo nga, no, malakas yung Knight E8 maneuver to D6 or sa C7. Ayun, pero ang ginawa, nag-Rook A7, C4, break na, Knight G7, kinapture-capture para yung Knight depensado yung pawn, hindi mababagsak. Bishop G3 kasi naka-threat, iniwas. At nag-E6. Knight EC3. Bad move by Bijit. Dapat daw ang tira ay Knight AC3. Yan ang tamang pag-threat sa bishop. Okay, Knight EC3. Bishop A8. Bishop C4. Pressure sa E6. Nag-F4. Ayan na. Bumalagbag na dito si Nepo. Mahirap na rin kasi. In a must-win situation kasi. Bishop F2, Brand X ang pinili. Dapat daw Knight B5. I-threat lang ang tore. Oo nga, no? Threat na pala yan. Oo, kasi pag nag-Rook B7, may Knight D6 eh. Check, tapos capture pa. With tempo pa pagka na-capture yung Rook sa B7. Oo nga, no? Pero ang ginawa, nag-Bishop F2, Rook H2. Wala na, nawindang na si Nepo. Mali-mali ng mga binitawan niya pala. Bishop G1, good move, tempo. Rook C7, kumounter sa bishop. At nag-Knight B5. Yun, dalawang tore
Parehong nakatreat. Rook H1. Ayun, natagpas. Bishop F2 para hamon torre sa torre pero bad move pa rin. Dapat daw E4 para solid ang sentro. Oo nga. Hindi makagalo. Pangit ng knight sa G7 ni Nepo. Bishop F2 balik tayo. Rook H2. Tineret. Bad move pa rin. Dapat daw F takes E3. Pag kinapture yun, E takes F2. O kahit pa paano makakagulo-gulo. King F1 and Bishop D5 pin. So marami pang mga pasikot-sikot. Magulo pa yan. Pero dapat, yun nga, no, nag-Rook H2 eh. Rook C1, puro bad move na. Sunod-sunod na. Wala na. Konti na lang kasi oras kaya pressure na eh. Dapat daw tira dito E4 pa rin. Stay center solid. Nag-Rook C1, Queen D6, tiniret ang pawn, mali pa rin. Dapat daw F takes E3, wala na. Hindi na nila tinatamaan yung mga solid moves. Queen D6 ang ginawa, Bishop G1. Tiniret ang torre, Rook H1, E takes F4, G takes F4, Bishop F2. Ang kulit ng Bishop talaga. Iwas ng iwas naman si Nepo. Bishop G1. O yan, payag na si Vijit. Ano, tabla tayo? Knockout ka? O yun, nag-iba. Si Nepo nag-iba. Di pwede magpaulit-ulit. Knight C3. Ayun, magna-Knight E4. Knight F5. Bad move na naman. Wala. Grabe. Para kang nagbubuhos ng paunti-unti. Puro bad move ang binubuhos sa board. Knight B5. Good move. Queen E7. Bishop D3. King G7. Bishop F2. Ayan, unti-unti nang pinoporma ng maayos. Rook H2 ulit. Talagang favorite talaga ni Nepo. Kainin niyang G2 na yan. Queen C8. Sumugod na si Bijit. Threatening Rook C7. Very powerful attack. At nag-Rook H8. Umuwi. Queen C7. Bishop D5. King D2. Rook H2 ulit. Ang kulit ng G2 po na yan. At dito tinagpas na ang knight capture. Rook Fe1 check. Bishop E4 harang. Ay, sorry. Akala ko check. O, check queen. Sine-check na queen. O. Pero dito hinarang, no? Pag kinapture, capture. Okay. Yung pawn sa F4, di pa rin naman makapture. May Bishop G5 eh. Knight D6. Queen E6. Ayun na. Bumigay na. Kinapture. Threat muna sa Bishop. Rook G1. Huli ka. Huli. Nag-F3. Takes. O, di nawala na yung nanggugulo doon. Nag-D5. Bishop G5 check. At dito mga kamatsas, saan ang tamang pwesto na ilalagay ang king? Huling tira. Naparesign ang World Championship Challenger sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas sa nakakita ng simpleng King E2, resign si Nepo. Bakit po? Tanong saan pupunta ang queen? Na makapagpapanatiling depensado ang knight. Pag nag-Queen E7, yes, depensado pero may knight takes F5, double. Ang gulo ng laban nila pero ang maganda kay Vijit, talagang siya yung nanatiling kalmado, nakafocus sa board. Kalmado eh, no? Walang pupuntahan ng queen. Pag pumunta dyan, capture lang eh. Congrats kay Vijit. What a big achievement by Indian players ang nangyari dito sa World Cup. Tingnan nyo po ang kanilang bracket. Silipin natin. Ang tindi ng kanilang bracket, oh. Ayan, lumalabas. Ang kalaban ni Abasov Nijat ng Azerbaijan ay si Vijit Santosh. Puro Indians, oh. Akit muna tayo. Ayan, oh. Carlsen versus Gukesh. First Indian. Vijit Santosh, second Indian. Caruana Dominguez, yon, walang Indian, USA. Erigaisi Pragnananda, parehong Indian. Ganda sana kung ang naglaban Erigaisi tapos Caruana, tapos si Dominguez Pragnananda, no? Dito kasi obligado matatagpas eh. Pareho kasing bata ito ng India. Eh, sayang, mababawasan, ano? Pero kay ano ko dyan, kay Prag ako dyan. Mas gusto ko si Prag ang manatili dyan kasi 2-0 si Naka, mabigat talunin si Naka, ha? O pero, siya yung gumawa nun.
Maraming salamat po mga kamatyas. Muli po, pasensya na. Sorry, love you all. Nabitin tayo sa live streaming kanina. Biglang nagpula yung aking router. Pero ang bilis naman pong naibalik. Wala na, taranta na ako. Hindi kakayanin ng data yung ganong ka-heavy live streaming. Tapos ganito equipments ko, hindi kakayanin po ng data. Ayan, nagbabalak po akong magdagdag ng isang internet. Pero iniintay ko yung matindi na internet. Hindi basta-basta yon. Hindi siya galing US yun yung internet na yun. Iniintay ko pong ma-establishan kami dito. Yun ang inaabangan ko para meron akong second ready option. Nagbago na isip ko na magpapakabit sana ako ng iba pero malakas daw yun yung galing USA na yun So yung pinaka-the best at pinaka-solid ang palaging ginagawa natin hanggat maaari mga kamatyas. Okay, maraming salamat po. Love you all mga kamatyas. Magkita-kita tayo sa quarterfinals game number 1. Abangan natin, tutukan natin, iikutan natin. 4 matches na lang yan, ikutan natin sa ating live streaming. Thank you so much. Maraming salamat po mga kamatyas. Bye-bye.